Okay po. Welcome back sa ating pong recap orientation at input. So mula December 11 hanggang December 13. So i-recap ko lang. Ano? So ang ating target po mga pag-submit ang bayan ng Quezon sa lalawigan ng Quezon ng recap ng mga forms on or before December 31. Kaya meron tayong ganitong klaseng input. So, in lieu of in-person activity, di online lang po muna tayo. So, para meron po tayo may pagpapatuloy mula noon December 2016. So far po, nakita ko na sa Google Forms sa pre-cap number 1, 2, tsaka 3. Nasa 30 items po yun na, na nakalagay doon. So, pwede pong i-update yan, pwedeng dagdagan, so pwede nga mag-target din sa Google Classroom na lang tayo gagawa ng assignment and doon din tayo mag-post. So, unahin ko lang po yung kadugtong ng orientation ni Sir Nes tungkol sa participative cultural mapping. So, ito na po yung na amendment ng uh, National Heritage Act of 2009. So, an act of strengthening the conservation and protection of Philippine cultural heritage through cultural mapping and enhanced cultural heritage education program, amending for the purpose Republic Act number 10066, otherwise known as National Cultural Heritage Act of 2009. So may mga salient feature po itong amendment. So papasadahan lang po natin, and I think nagpasa din naman ako nito sa ating Google sa conversation natin sa Facebook. So pwede niyo po na babasa pa. So pwede po natin na balikan doon. So magpo-focus lang po ako dito sa article number 3, article number 4, and article 8. So yung article 10, so papasadahan lang din natin. So ito po yung legal basis ng atin na ginagawa na cultural mapping tsaka heritage inventory. So yung mga nababanggit po kanina na mga terms, so nandito po yun. So nandito yung cultural heritage shall refer to the totality of cultural property that has been preserved. Nakikita niyo po ba yung akin? Okay. So naka-share screen naman po. So develop, been preserved and developed over time and passed on to future generations. Tapos yung cultural mapping, on the other hand po, shall refer to the identification, recording, and use of cultural resources of communities. It is a systematic set of activities and methodological processes for discovering, documenting, analyzing, interpreting, presenting, and sharing information related to people, communities, societies, places, and their material products and practices and narrative. So slightly updated version ko ito sa pinakita kong slides. So, siyempre, isusupersede na po nito yung ating previous. So, at least, meron na po tayong awareness and meron na tayong sensitivity. So, i-dagdag lang po natin. Tapos, yung cultural property naman, so, shall refer to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity, including churches, mosques, and other places of religious worship, schools, natural history specimens and sites, whether owned publicly or privately, movable or immovable, or tangible or intangible. So, kung magpo-focus po tayo dito, pati naman pre-cap po ay tungkol naman talaga dito. So, more than do sa uh, heritage tungkol sa cultural mapping. So, yung cultural property po, na concern ng Philippine Register of Cultural Property, kaya tayo may pre-cap number 1, number 2, tsaka number 3. So, i-breakdown lang po natin ng content. So, all product of human creativity. So, gawa ng tao. Kasi kung may natural, meron din cultural. So, kung hindi gawa ng tao, nature ang may gawa. Kung hindi gawa ng nature, so tao ang may gawa. So, dito daw nakikita o pinapakita ang identity o pagkakilanlan natin. So, nagbigay po dito ng mga particular
examples. So mga structure po ito, built structure, kaya ng simbahan, ng mga mosque. So para naman hindi ito bias sa isang denomination ng faith. So meron din ibang religious worship, kagaya ng mga katutubo, mga animist. So hindi po organized ang religion. So basta hindi lang kulto. Ano? So yung natural historic specimen, so hindi na po ito structure, kundi ito po ay object, so movable na heritage to. Then yung last na part po ng definition, legal definition ng cultural property dito sa RA 11961. Ito na po yung mga module, number 4, number 5, number 6. So, sabi, so maliban sa ownership, kung publicly o private yung ownership, so meron din both dun sa pre-cap. So, parang hindi lang lalaki, hindi babae. So, hermaphrodite o intersex. So, ito naman po ay movable or immovable. So, kaya meron pong form number 2 para sa movable. Kaya may form number 1 para sa immovable. So, for the sake of discussion, so yun po ang ating gagamitin. So, yung movable or immovable, pareho po yun tangible. So, nasasalat ka, nahahawakan. So, yung isa nga lang ay natitimable at yung immovable ay hindi natitinag. Tapos, on the other hand, kung may tangible, meron din intangible. So, meron tayong form number 3 para sa intangible. So, ICH, buhay na dunong. Intangible cultural heritage o pamanang higit pa sa nasasalat. So, kung nasasalat yung tangible, yung intangible ay higit pa sa nasasalat. So, hindi lang hindi nasasalat, kundi higit, more than yung sa nahawakan. Okay, so moving on. Ito yung sinasabi ko sa heritage zone. So meron din sa first part ng RA 11961. So shall refer to historical, anthropological, archaeological, and artistic geographical areas and settings that are culturally significant to the national and declared as such by law or pertinent cultural agencies or agencies. So, yung mga agency po, mababanggit po yung mamaya sa article number 8 at yung heritage zones. Yung sinasabi ko na kailangan natin na i-discuss yung article number 4. So, yun pong mga definition na nabanggit natin sa cultural property, heritage, saka mapping. So, nasa article number 3 naman. And yung last na part ay tungkol sa cultural education, article number 10. So, move po tayo sa article number 3. So, cultural property and natural property of cultural significance. So, ang mga category po dito, so meron grade 1, may grade 2, siya may grade 3. So, syempre, mas mataas yung grade 1. So, pambansa na cultural treasure. So, hindi po lahat ay pambansa na cultural treasure. So, kasama po dyan yung mga national shrine, historical monument, historical landmarks, World Heritage Sites. So, nadineklara po ng UNESCO. Meron din World Network of Biosphere Reserve. At recently po, kagaya po ng Bohol, so meron po silang recognition galing sa UNESCO. So, on the other hand, meron grade 2 level na important cultural property. So, dito po yan sa atin, sa local. So, cultural property, natural property of cultural significance. So, dito po papasok yung heritage zones, archaeological sites, heritage house, historic sites, all the Baldwin school buildings, other marked structure and heritage trees. Okay. So, ang last po na level ay yung grade 3 na level. So, hindi po ito pataas higher ang level. So, yung level 1 po yung mataas, yung level 3 ang hindi masyado. So, lahat ng hindi level 1, level 2, so yung level 3 po ay all other cultural property, natural property of cultural significance in the Philippine Registry of Heritage. So, kaya mataas yung level 1, nasa gitna yung level 2 at yung pababa. Pero compare sa level 1 sa level 2, level 3 ay the rest. So, di ba parang at iba pa. So, din siya.
So, pwede po natin itong gawin na activity. So, maglilista po tayo kung ano yung categories natin. So, ano yung pang tangible, immovable, tangible, movable, saka intangible cultural heritage. At kung meron na po tayo nun, so doon natin siya ilalagay sa grade 1 level, sa grade 2 level, at sa grade 3 na level. So mostly, I presume baka nasa grade 2 sa grade 3 based dun sa inyong listahan ng forms. Ano? So kaya marami kayo ay tangible, immovable, 60 na items. Sa form number 2, 4 na items para sa movable. Tapos 10 yun sa intangible cultural heritage. So kung meron na pong ganun, so ginawa ko na siya ng XLS file. So hindi nyo na po kailangan i-lista. So kailangan siguro ilagay natin sa level kung saan siya. Okay. So yan po yung article number 3 tungkol sa cultural property, natural property of cultural significance. So again, kung natatandaan nyo, sabi ko, so walang recap form number 4. Ano? The natural heritage, yung module 5, doon sa pinakita ko sa inyo kanina. So recap number 1 pa rin siya. So kasama na siya. So ano naman ang makukuha pribilehiyo ng ano? So sa section 7 na privilege for cultural property. So lahat ng madideklara na grade 1 or grade 2 level, so ito yung mga privilege. So number 1, priority government funding for protection, conservation, and restoration. So pag nadeklara po siya, ang gastos nun kung private ownership, di gobyerno na po. Ano? Pero syempre, may mga restriction kung ibibenta, kung may babaguhin, kung may idadagdag. So dadag po yan sa proseso. Pero priority po sila ng gobyerno. Kung madideklara siya na level 1 or level 2. Tapos number 2, incentive for private support of conservation and restoration through Commission's Conservation Incentive Program. So, ang NCCA may nakalaan na pondo galing din sa endowment fund, na galing din sa PAGCOR at galing din sa tourism revenue para sa grade 1 sa grade 2 na cultural property. So una, mailagay muna natin siya sa pre-cap. Pangalawa, ma-level siya na level 1 o level 2. O pangatlo, ma-enjoy nila itong incentive na to. So pangatlo, so meron official heritage marker na pwede ilagay by pertinent cultural agency. So yung mga agency, mababanggit mamaya. So maliban sa NCCA, natin ng Cultural Center of the Philippines, National Archives, National Library, National Museum, Commission sa Wikang Pilipino, at National Historical Commission of the Philippines. So kung historical yan, hindi NHCP yan, maglalagay niya. So kung museum yan, di National Museum. Kung library yan o archives, yung National Library o Archives ang maglalagay na marker. So depende kung ano po yun, agency na appropriate. So sila po ang magbibigay ng heritage marker. So pang-apat po, priority government protection for all grade 1 and grade 2 level cultural properties in times of kung may armed conflict, kung mayroon natural disaster, and iba pang event na makakalagay sa alanganin sa cultural heritage ng bansa. And panglima at panghuli, heritage protection from modification or demolition resulting from all government projects. Government projects that may potentially affect the integrity of any grade 1 or grade 2 level cultural property must consult with the commission at the planning stages. So kung meron gagawin na pagbabago o pagpapagiba. So, kailangan ay may prioridad dyan na protektahan. Ano? So, dyan po nagsimula sa Marinduque, pag sa Buwak, yung Mugpug po, na-alarma dahil sa road widening, ano? So, yung mga madadaanan ng mga presumed na important na mga ancestral houses. So, kaya nagsimula po sila doon. At hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa rin nila. Malapit naman na sa dulo, pero kailangan pa rin matapos. At least meron pong nasimulan. So, naprotektahan yung kanilang mga bahay at yung mga struktura, pero hindi pa po tapos yung proseso. So, meron po ba nagtataas ng kamay o meron ba nag-chat? So, may nag-chat. So, okay. So, habol daw si Sir Benson.
Sige na po, naka-record naman po tayo. So para po meron tayong reference. And yung kopya nito nasa ating convo sa Facebook. So pwede po ninyo siya balikan. Ano? So nasa RA 11961 tayo. Amendment ng National Heritage Act of 2009. So ito po yung ipapaliwanag natin sa mga potential na owners ng grade 1 o grade 2 na level na mga cultural property. So ipaliwanag po natin hindi po ito kukunin ng gobyerno. No? So bibigyan lang kayo ng pondo para sa protection, sa pagpapanatili, at sa ah, pagpananumbalik. Ano? So i-restore po kung ano po yung itsura ng inyong structure. At may incentive ito at lalagyan siya ng marker. At yun nga. So kung may babaguhin o gigibain, so hindi siya basta-basta mababago o magigiba kung wala pong konsultasyon sa NCCA at sa iba pang cultural agency. Okay po. So, meron pa pong paraan naman, kung meron nasasama na cultural property, may nadideklara na important na cultural property, meron din proseso para matanggal sa listahan. So, delisting of grade 1 and grade 2 level na cultural property. So, di ba, gusto nang ibenta, gusto nang gibain, o gusto nang kunin lang yung lupa at hindi na yung structure. So, pag nadeklara siya, so kailangan i-delist din siya. So, tanggalin sa listahan. So, kailangan lang ay may petition galing sa owner, sa stakeholder, o sa ibang interested person. And yung NCCA ay i-refer kung sa appropriate cultural agency, sa CCP, sa archive, sa library, museum, Commission sa Wikang Pilipino, o Historical Commission. So, i-refer nila dyan. So, kung ma-verify na kung dapat ay tanggalin sa grade 1 o grade 2 na level o i-delist sa cultural property. So, kailangan patunayan siya. So, prima facie sufficiency of the argument para i-delist. Siyempre, alam niyo naman, hindi madali na ilagay siya sa listahan. So, siyempre, hindi din madali na tanggalin siya sa listahan. Pero, pwede, posible na malist o madelist. So, the cultural agency concerned shall send a notice of hearing to the owner and stakeholder. So, magkakameron ng notice sa pagitan ng may-ari at sa ibang mga stakeholders. So, kasama pero hindi limited to sa mga LGU, Local Culture and Arts Council, Local Tourism Council, non-governmental conservation organization, mga schools, pwedeng magbigay ng kanyang posisyon. So, nangyari na rin po ito sa Marinduque and palagay ko sa ibang bahagi ng Quezon, in particular sa Sariaya, kung daw nagkakamali ko na sa Deluna. So, yung mga bahay na dinadaanan doon pag papuntang Manila o papunta sa Lucena. So, madadaanan ng road widening. So, hindi nagtagumpay yung pag-road widening kasi nagkameron din ng hearing tungkol dito sa pagitan ng mga may-ari at stakeholder. So, ano nangyari pag nagharap ang owner at stakeholder? So, may mga position paper, tsaka meron yan, prescriptive period na 15 days kung kailan na nabigyan ng abiso, kung kailan magkakameron ng hearing. So, bibigyan ng kopya lahat at kasama po sa agency at kung ano yung nakalagay sa position paper. Kung kailangan ba i-delist o kailangan siya i-list. So, kung kailangan pong ng karagdagan na panahon, hindi magbibigay lang. Pero magdadagdag. Hindi lang dapat lumampas daw sa 30 days. So, in cases where petition was not filed by the owner, the petitioner, file his or her own position paper. So, yung parang 15 days parang. Tapos, ang kauli-ulian nito, appropriate cultural agency shall have a maximum of 90 days from the deadline of submission kung ano yung decision. So, in writing. So, kung i-delist o hindi. Kung mananatili ito sa listahan. So, applicable daw ito, hindi daw applicable yung delisting ng cultural property na pinoprotection sa ibang mga batas. So, ito yung ibang mga section. So, right of first refusal on the sale of cultural treasure. So, nangyari na rin po ito. So, di ba, gigibain dapat sa Metropolitan Theater. So, NCCA muna yung tatanungin kung ibibenta ba siya. So, binili nila para gawing opisina. So, sila lang nag-uopisina doon yun.
So, Section 10, licensing of dealers of cultural property. So, nangyayari naman, lalo na yung mga movable na heritage. So, pwede naman talaga sa ibenta, given na mapapatunayan mo na sa iyo talaga yung property mo. Kaya meron form o bahagi sa form na provenance. So, kailangan mong patunayan na sinong owner, sinong current owner, sinong previous na owner. So, pag nangyari yun, hindi pwede yun. So, pwede naman may mga dealer, kung hindi siya yung may-ari mismo, meron mga designated na dealer. So, para sila ay bibigyan ng pahintulot kung ano gagawin sa cultural property. And, siyempre, sa pagitan ng owner at ng dealer, so sila makipag-deal tungkol sa property niya. Okay, so meron dito na heritage 4. So heritage zone. So nakalagay dito, wala pa nakalagay, designation of heritage zone, maintenance of heritage zone. So abangan natin yung implementing rules at regulation nito. So kung paano ba mag-designate ng heritage zone. So sa pagkakatanda ko, nagawa na ito sa Pampanga. So meron sila sa Angeles City na mga deklarasyon. Yun lang yung example na meron ako na may deklarasyon talaga ng heritage zone yung city council nila sa heritage at yun ay landmark. So, siyempre, pag na-declare na heritage zone yan, dapat i-maintain bilang heritage zone. So, kung nakita nyo kanina yung conservation, ng land, comprehensive land use plan, so meron silang core at buffer zone. So, yun po yung Article 4 tungkol sa heritage zone. So, pag-designate, so kailangan na legislative measure yan at ang Pampanga, ang Angeles Pampanga in particular, meron silang conservation plan, so kung anong kulay, kung anong design, kung anong itsura ng pinto, anong itsura ng trellis, ng gate, ng iba pang detalye kung paano siya i-maintain. So, meron naka-provide. So, para madaling i-maintain yung heritage. So, kung nakapunta na kayo sa Ilocos, sakali Crisologo, so bilang World Heritage Site. So, meron talaga siya na conservation measure kung paano siya using. Kahit yung Jollibee o 7-Eleven o yung mga restaurant, nila sumunod sa ganun na itsura. So, otherwise, hindi naman bagay sa heritage zone. So, dapat sila mag-adjust na sa heritage zone. So, sige, pasadahan lang natin yung iba, pero ang focus lang natin ay yung Article 8 sa Article 10. So, yung 8 ay itong mga cultural agencies. So, yung nabanggit natin. So, 6 na cultural agency plus NCCA. So, ang NCCA naman na nag-coordinate din sa 6 na yun. So, ito yung role of cultural agencies. So, Article 8. So, responsibilities of cultural agencies for designation of cultural property. So, sabi kanina, may concerned na agency. So, ito yung mga cultural agencies. So, in accordance with their respective charters and mandates. So, meron silang kanya-kanyang RA establishment. So, shall define and delineate the respective areas of responsibility with respect to cultural mapping and designation of registration of cultural properties. So, ang NCCA dito, ito yung the commission. So, sila ang responsible for ensuring proper implementation of laws protecting cultural heritage. So, yung CCP, Cultural Center of the Philippines, para sa significant cultural property tungkol sa performing arts. So, performing arts lang sila. Halimbawa, theater, folk arts theater. So, yung mga, ang CCP kasi ay GOCC, so government-owned and controlled corporation, pero sila ay nagpaparenta ng mga lupa sa Rojas Boulevard. Kaya kumikita din sila. At meron sila doon mga theater. So, nagpapagana sila. Pati yung High School for the Arts sa Makiling, so sila din na nagmamanage. Tapos sa next ay Archives, National Archives of the Philippines. So, para naman sa archival materials. So, kasama archival materials sa 7 na i-checklist ninyo pagdating sa form number 2 sa tangible, movable heritage. So, tungkol yan sa mga archival materials. So, tungkol naman sa National Library, so para naman sa rare and significant Philippine books and manuscripts, so tangible, movable pa rin po, but not limited to presidential papers, periodicals, newspapers,
singly or in the collection and diverse electronic records. So, lahat ng libro, tira at mahalaga. So, NLP naman yun, magdideklaro niya. So, yung NHCP naman, Historical Commission of the Philippines, para naman sa significant movable and immovable cultural property na may kinalaman sa Philippine history, sa mga bayani at sa conservation ng historical artifacts. So, parehong tangible, movable, yung form number 2, saka yung immovable, yung built heritage, form number 1. Tapos yung National Museum naman ay para naman sa significant, pareho din, movable and immovable cultural heritage. Tapos may kasama pa siyang natural property. So kung matatandaan nyo, kung nakapunta kayo sa National Museum, tatlo yung museum nila dun. Dati dalawa lang. So National Museum ng Fine Arts, National Museum ng Anthropology. So ngayon meron ng bago, National Museum ng Natural History. So kaya nakalagay dito, movable, immovable, saka natural property. Pero sabi ko nga, kung papansinin nyo, hindi naman apat yung form, tatlo lang. So, tangible, movable, dun kasama yung natural heritage. Yung form number 2 para sa movable at yung form number 3 para sa intangible cultural heritage. So, NNP din ang bahala sa collections ng fine arts, archaeology, anthropology, botany, geology, zoology, and astronomy, including conservation component. So, ibig sabihin, dahil museum yan, may mga objects diyan, kailangan siyang i-conserve. So, syempre, hindi naman pwedeng nakatago lang sa tokador yan. So, kailangan i-display. Pero dapat hindi mahawakan kasi pwedeng masira. And lastly, so information sa wikang Pilipino. So, kasama siya sa dissemination, development, promotion, and conservation ng national language and other Philippine languages and dialects. So, hindi lang nabanggit, pero understood po ito na maliban sa movable at immovable na cultural heritage, kasama din ang intangible cultural heritage. So, para sa bookends. So, yung CCP para sa performing arts. So, isa to sa mga domain ng intangible cultural heritage. Ang domain number 1 ay oral tradition. So, kasama din po ang language doon. So, dapat i-preserve at i-conserve din. So, paano i-preserve tayo i-conserve? Siyempre, gamitin natin yung ating pambansang wika, hindi lang tuwing birthday ni Manuel Luis Quezon at hindi lang tuwing linggo ng wika o hindi lang tuwing August pag buwan ng wika. So, palagi natin ginagamit. So, pangalagaan natin at panatilihin. So, yun po yung article number 8 and yung last na mahalaga dito ay article number 10 tungkol sa cultural education. So, ang Marinduque State University po, meron siyang graduate diploma in cultural education. So, ito po yung wala dun sa unang National Heritage Act. So, maliit lang yung part. Dito medyo pinalaki na yung bahagi ng cultural education. Section number 41 ay para ma-incorporate ang national cultural treasure at important cultural property sa basic education system. So alam naman natin, nagpalit ng DepEd Secretary ng curriculum, so mula sa matatag, mula sa K to 12, so ngayon ay K plus 10 na lang. So maraming pang mababago dyan talaga yung depende kung sino ang secretary ng kagawaran ng edukasyon. Kagaya ng nahiwalay ang NCCA, nahiwalay ang TESDA, nahiwalay ang sports sa DEX. So ngayon parang nire-reclaim na nila yung kanilang turf. So kung walang Department of Culture, at least meron Department of Education at best kung may cultural education. So kung meron registry, kaya ginagawa natin ng heritage inventory. So, dapat mailagay siya sa formal, alternative, at informal education. Provincial at local government. So, buti na dito ang lalawigan ng Quezon, na dito din ang bayan ng Quezon. So, dapat pagtulungan natin. So, Cultural Heritage Education Program, section number 42. So, yung DepEd, Action Technical Education Skills Development Authority, at yung higher education. So, kasama po ang NCCA. So, mag-integrate dapat sa curriculum ng pagtuturo ng Philippine Cultural Heritage. So, ano yung mga focus ng mga higher learning institution? So, meron dito pito. So, una, protection and conservation
and preservation of cultural heritage property, provided that the development coordination skills training courses for various forms ng traditional medical practices. So ito po yung PTAC. Ano. So meron silang organization na para sa traditional medicine, medical practices and medicinal formulation. So remember, meron lagundi, ano, so galing yan sa mga kwentong bayan, sa folklore, pero may scientific na basis. So makikita niyo sa significance, meron yung research component at meron scientific na basis. So pangalawa, research and documentation of heritage in various platforms. So, nasa school tayo, nasa academe, so pinag-usapan yun kung ano yung magiging thesis ng mga bata. So, dapat may output. So, pwedeng ma-integrate ang heritage sa Philippine cultural heritage sa ating mga ginagawa. Tapos, pangatlo, utilization of cultural heritage in interdisciplinary fields towards sustainable development in areas such as, but not limited to, so, siyempre, dahil nasa tourism office tayo, nasa tourism, siyempre, iba, sasabihin, unahin nila yung pagkain, so, unahin nila yung agriculture. Tapos, ngayon nga, nabanggit natin, may Fiesta Haraya, yung BTI, concerned din sa creative industry. Pero provided na music, sound, audiovisual archiving can be coordinated with FDCP. So, noong December 2 to 4, nagkaroon ng Fiesta Haraya sa Marinduque, and I think nag-coincide to sa buong Pilipinas, yung malikaing Pinoy program ng BTI. So, sinabi ng regional director ng BTI na hindi sa kanila yung cultural heritage, ang sa kanila yung sa industry. Ano? So, meron ng NCCH at CCP para doon sa arts and culture, ang sa kanila ay sa uh, industry. So, pang-apat, indigenous knowledge systems, skills, and practices through appropriate schools of living tradition models with participation of indigenous cultural communities or indigenous peoples in conjunction with NCIP, so National Commission for Indigenous Peoples. So, sa Marinduque, so sinubukan na itong gawa ng School of Living Tradition yung pagtugtog ng kalutan. So, kailangan ay makapag-propose din tayo kung meron intangible cultural heritage yun natin na indigenous at cultural communities at indigenous peoples natin. So, pwede din ano, magka meron, hindi lang naman sa school, ano, so hindi lang sa higher education. So, pwede din yun sa community. So, meron tayong tinatawag na Institute of Living Tradition, ILP. So, hindi ito masyadong popular. So, mas sikating SLP. So, Schools of Living Tradition. Pero ang bago ngayon ay ESLP. Ano? So, hindi electronic Schools of Living Tradition, kundi Enhanced School of Living Tradition. So, pag-isipan natin ito kung meron relevance ito at meron application sa Quezon. So, lima, visitation, public accessibility, information dissemination, and designated local properties. So kung meron tayong museum, libraries, at archives, so dapat puntahan yan at ma-access ng publiko. At kung hindi sila makapunta, so dahil lang ma-disseminate. So ngayon, putok na ang social media, so gamitin natin properly. So, panghuli, music, sound, audiovisual archiving. So, kailangan daw sa Film Development Council of the Philippines, which recently, I think, naka-attach niya sa BPI. Kaya nga medyo na-alarma din ang BPI. Dami-dami na lang ginagawa. Tapos, dinagdagan pa. So, sino ba konti ang ginagawa? So, lahat naman ay marami. So, anyway, ito yung last na provision dito sa amendment ng RA 10066. So, ito na yung bago, 11961 series of 2023. So, National Heritage Act of 2009 amendment. So, yun na yung huli. So, sabi dito, implementing rules and regulation within 60 days. So, hanapin natin, hindi ko pa to nakikita yung IRR, kaya meron din, katulad ng heritage zone na wala pa. So, maganda na ma-update din tayo. So, ito muna yung update tungkol sa RA 11961. So, ang kasunod na update ay para naman din sa
regional, nasa Philippine Development Plan, 2024 to 2029. So meron po ba kayong tanong or clarification so far? So mula dun sa orientation, so ito yung context, ito yung content. So ito po yung legal basis natin na gagalaw. So para pag bago tayo mag-field at para pag may nagtanong sa atin, eh di kaya natin na sagutin. Tapos masagot po ano yung tanong. So remember, meron na insights, so takeaways, meron din quotable quotes, so sound bites, at meron din clarificatory questions. So hindi naman tayo bababa sa field na parang tayo yung expert. Alam na natin lahat yun. So nandun tayo para may malaman pa, may matutunan na bago. So yun, kasama yun. Kung meron sense of entitlement yung mga bata, yung mga estudyante ngayon, pakiramdam mo, obligasyon yung bigyan ng matataas na grade. So dapat ang i-value natin ay pagiging humble at yung humility. So maging intellectual na tayo, humble. So hindi natin alam lahat. So bilang lifelong learner, so kahit graduate na tayo sa elementary, sa high school, sa college, sa graduate school, so meron pa rin tayo matututunan na bago. So meron po bang question or clarification galing sa ating mga audience? So, si Sir Dave o si Ma'am Hazel, si Ma'am John o si Sir Benson. Sa palagay niyo po, magagamit niyo pag pumunta kayo sa field. So, tama naman yun natin bilang core group lang. So, paki-echo na lang, i-echo nyo na lang sa mga kasama ninyo. Kasi in reality, so, ang mangyayari dito, hatiin natin kayo sa grupo, kung in person tayo, tapos meron gagawa ng ganitong form, ganitong number ng form, tapos per area o per category tayo. Sabi nga ni Marie Kondo, no, so you tidy up according to category, not by location. So, kailangan ko rin po siguro ng konting background, kung ilang pong bayan o ilang, I mean, kung bayan na ang Quezon, ilan po siguro ang barangay, so ano yung mga zona ng mga barangay, so para ma-strategize natin kung paano natin gagawin o i-conduct yung field. So meron po ba tayo parang profile ng munisipyo, ng bayan, so para ma-imagine lang natin kung ito po kasi yung kategorya, so yung kategorya tangible, immovable o built heritage. Tapos tangible, movable heritage, tapos intangible cultural heritage. So si Marie Kondo o KonMari method ang gagamitin natin, tatlong point. Pero kailangan i-factor in din natin yung location, yung geographical location. Kagaya na nakikita nyo, after all, mapping pa rin naman yung ginagawa natin. Inventory pa rin yung ginagawa natin. Kumbaga sa tindahan, dapat alam natin kung ano yung mga kategorya. So ano yung mga food items at mga non-food items, ano yung mga nakakalasing na inumin, ano yung mga non-alcoholic drinks at so on and so forth. So meron po ba tayo So, provide na lang po natin doon sa ating group chat o doon sa convo kung ano yung mga pertinent na detalye, kung ano yung mahalaga para mag-move forward po tayo. So, sige po, proceed lang po tayo kung wala pa po. So, pakilista lang kasi pag nag-field work na kayo, di babalik din kayo. So, kung hindi tayo pabalik-balik, di bago tayo mag-proceed, di mas maganda kung ma-resolve na natin kung ano yung mga burning question, kung meron na. So, kung wala at klaro naman, so pwede pa tayo mag-proceed sa susunod. Tapos, stop ko na lang din yung recording bago tayo mag-proceed after lunch sa kasunod na input. So, po-provide ko yung module, yung manual ng cultural mapping. Pero, tapi ang mahalaga, siyempre, yung form ng pre-cap and yung listahan siguro na mga target natin after lunch. So, ano muna tayo? Built heritage. Kasi yun din ang pinakang marami palagay ko namin. Parang 16 yata. Pero syempre pwede naman magbago itong figure. So anyway, kayo naman ang masusunod dyan. Form 116, Form 2, 4, Form 3, 10. So pwede natin i-prioritize na pinakang marami. So bago yon, so tapusin lang natin to. So sana matapos in
20 minutes para makapag-break tayo ng lunch. Tapos siguro paki-provide po yung siguro municipal profile kung meron po kayo, socio-economic profile. Tapos kung meron po kayong mapa ng mga purok, mga barangay. So tingnan lang po natin para may strategize natin kung paano hahatiin. Okay, so let's proceed po dun sa update ng PDP. So mula 2016 to 2022 o 2023, so ito na po yung bago. So 2024 to 2029. So nakuha ko po ito no November 27 sa Regional Development Council na meeting, second semester na meeting ng Mimaropa. So I'm sure RDC ng Calabarzon meron din ganito. So baka meron din kayo ng input dito. So ano yung laman? Ano? So ano yung plano? Ano yung nagbago doon sa initial na pinakita ko sa inyo? Isang chapter lang. So ngayon naka-spread out siya sa 11 to 12 na na area o chapter. So ano yung laman nung anong detalye ng plano? So ano yung assessment sa strategic na framework legislative agenda at ano yung road ahead. So hindi ko naman po ito i-detalye ng malala. So yun lang po pinakang relevant pag alis nyo ng office, pagpunta nyo sa field. So ang focus lang natin dito ay so ano po yung foundation kasi ang term dito mainstreaming parang gender and development God. So palagi na lang observation ng auditor na wala masyadong gastos ang God. Pero sa totoo lang hindi na masyadong kailangan gastusin o gastusan kasi nami-mainstream na. So ang culture and heritage, so kailangan pa siya i-mainstream. So yan ay mayroong foundation. Anong epekto ng 2020 na pandemic, yung COVID-19? Tapos pasadahan lang natin kung ano yung 2023 to 2028 na mga chapters. Kung dati chapter 7 lang. So 2.1, 2.2, 3.2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, at 15. At the same time, so meron din dugtong yan sa kung meron tayong ambition 2040, so meron din tayong sustainable development goals ng 2030. So 17 yun. So hindi ko na i-trash out yung lahat ng detalye na yun, pero at least interface lang natin yun natin development plan na pang-national and ma-contextualize natin sa Quezon na lalawigan. Tapos at the end of the day, siyempre, kung ano yung magagamit nilang practically sa bayan ng Quezon. So ito yung PDP dati. So ito yung 2017 to 2022. So chapter 7 lang ang promoting Philippine culture and values towards bayanihan. So papunta yan din sa pandemic. So ito yung apat na target natin. Values for common good inculcated. So dapat na inculcate na yung common good. So para sa nakararami. So hindi pa natin masabi. Kaya nga may kadugtong pa to. Hindi pa natin namimit lahat to. So pangalo are diverse cultures valued. So binibigyan ng halaga yung pagiging iba-iba natin. So again, kailangan pa natin yan i-assess. Tingnan yung mga key uh, performing key performance indicators kung nami-meet na natin. So pangatlo, pagkamalikain or creative excellence, advanced. So noong 2023 lang din nagkameron ng PICIDA, ng Philippine Creative Industries Development Act. Pero ito, nire-railroad na para doon. So panghuli, culture-sensitive governance and development strength. So palagay ko naman, ginagamit na natin culture-based na governance. So ngayon naman culture-sensitive na governance naman and development. Napalakas. So ibig sabihin, improve na lang kung ano yung dati. So ito na, madugo. So meron 16 na chapters. So kung tutuusin naman, yung 2.1 hanggang 2.3 na din sa chapter 2, promote human and social development.
Tapos yung 3.2 din na sa chapter 3, reduce vulnerabilities and protect purchasing power. So, nandun yung 3.2. Tapos, ito na, core 5, 7, 8, 12, 14, and 15. So, parang hindi na lang lahat, so, sinama. So, yung increase income earning ability, tapos yung modernize agriculture and agribusiness, tapos reinvigorate services, 8 ay advanced research and development, technology and innovation. So, yun ang usong-uso ngayon. Mga world rankings, mga world university research and innovation na ranking. So, WURI. So, kaya lang, course tayo, worry, nakaka-worry na rin. So, sabi nga ni Father, uh, isang pare, so sabi, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. So, huwag tayo masyadong mag-worry. So, although ginagamit naman yun talaga sa mga university. Sa mga LGU, the seal of local and good housekeeping. So, SGLG. So, may mga Hall of Famer na para dyan. Tapos, maliban sa chapter 8, so yung chapter 12 naman na expand and upgrade infrastructure, na kung meron na mga God structure, baka sa susunod may mga cultural din na infrastructure, kagaya ng museum, kagaya ng library, kagaya ng archive. So, kasama din sa infrastructure. Tapos 14 ay practice good governance and improve bureaucratic efficiency. So, yun, cultural sensitivity na governance, so culture-based na governance. So, 15, accelerate climate action and strengthen disaster resilience. So kung halimbawa isang structure tangible, immovable, o built heritage ay nakalagay sa compromise o may threat, siyempre dapat na mayroon tayong gawin, mayroon tayong action na gagawin doon kasi pwede masira, pwede ma-damage, pwede mawala. So, yun. Yung labing-anim naman ay plan, implementation, monitoring, and evaluation. So, yun. Sabi dito, so basic contents of chapters 2 to 15, na doon ang culture yun. So, hindi lahat ay nasa isang chapter lang. So, parang lahat ng basket merong itlog. So, hindi lahat ng itlog nasa isang basket. So, nandun daw sa 2 to 15 chapters ang assessment, challenges, strategy, framework, strategies, outcomes for strategies, legislative agenda, and results matrix. So, medyo madami-dami, so mahaba-habang hay-hayin. Kaya nga naman siya ambisyon, kasi ambisyoso din yung ating mga target. Pero tingnan din naman natin, bigyan din naman natin ng benefit of the doubt kung kaya natin i-accept natin itong mga challenge na to. So, nasa daw ang culture. So, sabi ni PBBM, noong SONA niya noong 2022, so, quote, to foster Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. So it is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. So the creativity of Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and passengers who are creative and talented countrymen. Unquote. So, naka-underline naman dyan yung mga mahalaga. So, yung pride, yung identity. So, ang ating daw Filipino brand ay unique, attractive, and creative. Excel in arts and culture. So, parang sounds familiar. So, tandaan natin, si nanay ni PBBM ay patron ng arts. Kaya nga meron PCP kasi sa kanya mga flagship bagay na program. So, how about yung 2023 to 2028 na PDP? So, yun. Yung panahon ng junior na Marcos, so kasama yan sa 8-point socio-economic agenda in the near and medium term. So, meron near term agenda at medium term agenda. So, wala daw dedicated na chapter. So, out of 16, so, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam na chapters tungkol sa cultural arts. So, ang NCCA,
Ang kanyang basa ay yung RDC pala under siya ng NEDA. So lahat ng regions meron na. So relevance to culture and arts found in 6 chapters or a total of 15 chapters. So sa siyam daw, sa 16 siyam daw yung mga chapter. So all in all ay 6 in total of 15 chapters. So majority na doon na culture and arts. So ano yung mga detalye? So 2.1, so nasa chapter 2 to, pero health and nutrition. Tapos in 2.2 ay improve education and lifelong learning. Tapos 2.3, establish livable communities. Tapos in chapter 3, under dito yung 3.2, strengthen social protection. Tapos 4 ay increase income earning ability. Chapter 5 ay modernize agriculture and agribusiness. And hanggang chapter 7 hanggang 15, so yun na rin naman nabanggit natin. So maliban dito sa apat na nakalagay sa chapter 2 tsaka chapter 3, so lahat ay embedded yung culture and arts. So nakalagay dito, National Development Plan ay naka-mainstream na ba yung culture sa 11 out of 16 na chapters. So, ano bang ibig sabihin niya? So, noong 2023, so last year, so noong March 20, so nagkameron ng NEDA Subcommittee on Culture. So, ito yung Special Committee on Culture. So, meron ng ganyan and kinakascade nila hanggang noong March 11. So, present na nila and yeah, so Special Committee for Culture. So, ito yung material na meron tayo. So, ano pang mangyayari sa susunod? So, yun daw plan ay i-approve So, nung April. Ang palagay ko sa January, magkakaroon ng board meeting ng NCCF. Ano na yan, nakalagay na yan talaga doon. So, ito yung mga figures lang, i-run through lang natin. Pero yung huling dalawa na kailangan natin pasadanan bago tayo mag-break ay meron naman na kayong kopya nito. So, yung mga stat, saka yung mga figures. So, yung part 3 lang, yung Culture and Arts Summit ng 2023 at yung outcomes na 1 to 4. So, yun na lang natin tingnan. So, okay na yan. So, ito yung mga key results area, KRA, so yung mga key performance indicators. So, ito din yung kanilang framework. So, medyo complex yung framework to say the least. So, talagang kung tititigan natin yun, hindi tayo matatapos. So, meron pa palang isa na dokumento. So, dito yung pattern. So, na doon pala yung number 3 na part. So, yung NCCA Culture and Arts Summit 2023 sa yung outcomes. So, ito, puro text lang to. So, walang to. Kasi, wala tong figure o wala tong graphics. So, na dito yung number 3, NCCA Culture and Arts Summit, tsaka kung ano yung outcomes, 1 to 4. So, ano yung pupuntahan talaga nito. So, i-run through lang natin bago tayo mag-break. So, nabanggit na naman natin yung 11 out of 15 chapters. Napunta lang tayo dun sa 3. So, noong noong 2023, nagkameron ng Culture and Arts Summit. So, para sa 19 committees na bumubuo sa NCCA. So, 169 out of 230 nag-attend. So, majority. So, sila nag-propose ng strategy at sila din yung nag-propose ng key intervention para i-advance ang cultural development in island clusters. So, ito yung critical next steps din. So, first quarter, tapos second quarter hanggang present. Tapos,
Yes. So ngayon, pinag-uusapan nila ng SDGs. So out of 17 na SDGs, so Sustainable Development Goals sa 2030, so yung PDP, so naka-align siya sa SDG 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 16, and 17. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 out of 17 na SDGs align doon sa ating PDP. So, no to poverty, good health and well-being, quality education, gender equality, industry innovation, infrastructure, sustainable cities and communities, climate action, peace, justice, and strong institution at partnership for the goal. So, medyo mabigat din. Mabigat na nga yung 11 doon sa 15 na PDP na mga chapters. So, yung 10 doon sa 17 naman na Sustainable Development Goals ay kasama din. So, at the end of the day, ano ba yung kalalabasan o anong kakahinatnan nito? So, ano yung outcomes? Kumbaga sa klase, during the first day, the orientation lang, pero at the end of the semester, ano yung expected na makuha ng mga tao galing sa inventory o galing sa mapping na ginagawa. So, meron at least 4 na outcomes. So, mayroong mga detalye pa, pero in general, so pasadalan natin yun, yung 4 na outcomes. So, outcome number 1, Filipino identity reaffirmed. So, may mga strategy para ma-meet yan, outcome niyan, o kakahinatnan. So, ibig sabihin, meron na tayong brand dati. So, kailangan lang i-reaffirm. So, this outcome intends to reignite our sense of belonging and pride. Kaya nga may bagong Pilipinas, something, future na. So, ibig sabihin, meron ng Pilipinas dati. So, kailangan lang i-reaffirm. So, wala naman talagang bago doon sa bago. So, kailangan lang i-embrace yung Filipino identity para daw i-cultivate ang strong sense of stewardship or cultural heritage contributing to nation building. So, babalik ako doon sa ipamana, huwag ipamina. So, ano naman ang ipapamana natin kung namina na lahat. So, kailangan steward tayo. Kaya na sinasabi ni Pope Francis, si Papa Kiko, so, hindi si Kiko Pangilinan. So, si Francis, so, bilang scientist, sa talaga malapit sa puso niya, climate crisis, climate emergency. Kaya meron Laudato Si, Laudate Deum. So, maging mabuti tayong katiwala. So, outcome number 2 naman ay Filipino creativity and innovativeness cultivated. So, here's the thing. So, wala tayong Tagalog o Filipino translation ng innovativeness, so innovation. So, meron tayo ay discarte. So, ano yung discarte natin? So, sabi dito, there shall be a flourishing of creative and innovative ideas or expression. A wealth of creative goods and services produced, an increasing number of people and communities engaged in capacity building of creativity and innovation. New cultural and creative expressions rooted in Filipino cultural narratives and development of Filipino brand, production, exhibitions, and performance shall evolve. So, ibig sabihin, hindi tayo nagre-reinvent ng gulong dito. So, kailangan lang natin hanapan ng innovation. So, kailangan lang natin bigyan ng ibang spin. Dito magaling yung mga Koreano, magaling sa mga plot twist. So, kaya mahilig tayo sa K-drama, sa K-pop, sa Hallyu, sa Hangul. Kasi pinano talaga nila yan. So, may creative content sila na department. So, kung ang UK may creative economy, so tayo, meron din tayo DICM, so Department of Creative Management. So, meron silang ahensya ng gobyerno para sa creativity. So, dito, dinagdag na rin yun, innovativeness, cultivated. So, yun ang output number 2. Ang outcome number 3 rather, ay humane, inclusive, and sustainable communities established. So, ibig sabihin, makatao, mapag, inclusive, so kasama lahat. So, walang iwanan.
sa sustainable community. So yun din, wala din tayong Tagalog dito pero ang malapit ay likas tayo ng sustainable development. So kung hindi tayo nagtataka kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas in terms sa GDP at GNP, although mayaman naman ang ating kultura, ay kasi wala tayong mga salita na katumbas para dito. So parang ganito tayo mag-isip. So kailangan baguhin natin ang kaisipan para ma-realize natin, maging aware tayo na mayaman naman talaga ang Pilipinas. So, hindi man sa pera, hindi din sa utang, dahil sa pagkamalikain natin sa diskarte. So we envision communities living with respect and tolerance for diverse culture, valuing a healthy and safe environment, sustainable jobs and income from creative industry, securing welfare of the artists, cultural workers, promoting gender equality, and providing equal access to opportunity and resources for marginalized sectors towards building a humane and high-trust society. So, medyo marami pang debate tungkol dito, pero wala namang problema kung ito yung gusto natin target o outcomes yung kakahinatnan. So, buti na yung mangarap kahit suntok sa buwan kaysa sa wala talagang pangarapan. So, balang araw, someday, so it's a matter of time kung kailan natin mamimit yung main inclusive sustainable communities established. And number 4 na outcomes ay culture and disaster responsive governance enhancing. So, meron na tayong department para sa disaster response and mitigation, BRRM, disaster risk reduction and management. So, i-enhance na lang. So, aspire for governance characterized by deep appreciation of culture, its role in local development, a leadership that understands and prioritizes heritage protection and preservation, and a good disaster management plan and citizenry that collaborates with its leaders in creating a resilient community. So wala na tayong magagawa kung maraming bulkan sa Pilipinas, pumuputok yung kanlaon, so parehong Negros Oriental at Occidental apektado. So wala tayong magagawa kung nag-aalboroto ang Mayon saka ang Taal, talagang parang nagagalit na ang langit sa lupa. So kailangan lang ay ma-mitigate, ma-reduce yung risk saka ma-manage natin itong disaster. So ang bansang Hapon nga, ganun din, katakot-takot ang technology pero hindi pa nila ma-predict ang lindol. Kaya rampant pa rin yung lindol. At kahit napaka-advanced ang technology nila, hindi nila ma-predict kung kailan yung kasunod na lindol. So, ganun din tayo. So, nagbabagyo. So, may mga category 5 na bagyo. So, yung wind signal napakataas na rin. So, kailangan lang paghandaan talaga natin. Matuto tayo sa mga previous na mga pattern ng ating weather. So, kaya nga merong climate at meron weather. So, yung weather, pabago-bago yan. So, weather laan yan. Sabi. Pero yung climate, so, pag matagalan yun, so, pattern yan. So, kung paulit-ulit, so, mapipredict natin. Pero mahirap mapredict. So, unpredictable na ang na panahon ngayon. So, wala namang masama. Kahit suntok sa buwan. So, ito yung pangarap natin. So, 4 na outcomes na may kinalaman sa culture at heritage. So, i-review na lang natin ito sa ating convo. Tapos, mag-target tayo ng mga tangible, immovable para mamayang hapon. Para bukas ay tangible, immovable. And sa Friday ay intangible cultural heritage. So, meron po ba kayong tanong o paglilinaw, feedback o concern? So, nasusundan po ba ninyo so far hindi natin ginagawa? Kasi mamaya po, maiksi na lang yung natin input. So, diretso na tayo doon sa manual tsaka doon sa farm. Sa farm. Diretso tayo sa form, hindi pa na sa farm. Para ma-apply po natin yung mga updates sa participative cultural mapping at para sa amendment ng National Heritage Act 11961 11961 at yung PDP 2023 to 2029.
So, mag-lunch break lang po muna tayo. Tapos mag-resume tayo ng 1 o'clock. So, ang iti-take up na po natin ay yung form number 1. So, ang kailangan natin i-deliver mamaya ay yung ating target. So, gagawan lang po ako ng assignment doon sa Google Classroom. Tapos, kung hindi pa po kayo nakapag-enroll, meron po yung class code sa link. So, ano lang kayo. Kasi parang dalo pa lang din yung participant dito. Ayan, tatlo na. So, salamat Sir Benson sa Ma'am Bernadette. Tapos, yun po, magpasa na lang po tayo ng assignment po ano yung mga targets. So, gagawa ko ng assignment. Tapos, list of target. So, para sa Form 1, build authority. So, kung ano yun na pasok dito. So, lagyan natin so, malapit na naman ng due date. So, today, due date. Lagay natin sa pre-prep form number 1. Yan yun target. So, individual po. So, konti lang naman tayo. Lagay na natin. List of target. Tapos, paki-post na lang din po yun socio-economic profile. Tapos yung geographic location ng ating mga bayan para companion piece po siya ng profile. So, meron din account, historical account. Tapos mula doon, titignan natin kung ano yung mga pupuntahan nyo ng mga lugar para may reference din ako sa mga naunang pinasok. So, stop ko na lang yung recording tapos resume na lang tayo ulit. So, mag-leave lang ako saglit. Tapos i-open ko lang ito. Call.